Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus. At naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang anak ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Uzzias. Itong si Uzzias ay ama ni Jotam na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Solidad clap para sa ating Panginoon. At tayo po'y patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagkakaloob sa atin ng kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria, na ngayon ay ginugunita natin ang kanyang kapanganakan. Ilang libong taon na rin kung tutuusin. Meron ba ditong kasabayan ni Maria? Barkada ni Maria? Wala, no?
wala nang nakaabot sa atin, no? Nakakita no ng pisikal kay Maria, pero bahagi na ng ating pananampalataya, ng ating pagka-Pilipino, si Maria kahit kailan ay hindi maihihiwalay o mailalayo sa kanyang anak na si Jesucristo. Si Maria ay ipinanganak kagaya natin, katulad natin na tao. Kaya inaalala natin, kahit na napakatagal ng panahon siyang naiakyat na sa langit, wala na sa mundong ito, pero hindi siya nakakalimutan para ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Kasi kung hindi siya ipinanganak, hindi ko alam kung anong kwento ng kaligtasan natin. Sabihin nyo nga po, Happy birthday, Mama Mary. Kaya happy tayo. Happy. Kapag binabati mo ang isang tao, lalo tigit, masaya o malapit sa iyo. Yung talagang kakilala mo, no? Yung malapit sa iyo. Kasi pwede naman minsan babatiin nyo ang isang politiko, happy birthday, di ka naman kilala, no? Pero yung talagang kilala ka, kilala mo, talagang pag binati mo, happy birthday. Happy ang birthday. Hindi lang basta birthday. Uy, birthday mo. Kundi, uy, happy birthday. Na parang sinasabi natin, masaya ako na ikaw ay ipinanganak. Masaya ba kayo? Na pinanganak kayo sa mundong ito? Parang hindi naman, no? Pero sabihin nyo nga sa katabi ninyo, salamat sa Diyos, ipinanganak ka. Kaya happy birthday dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sa mahal na Birhen, sa kanyang naging buhay, no, sa mundong ito, yung kanyang naging buhay na nagiging huwaran natin o halimbawa. Kasi kung narinig nyo po, no, sa ating ebanghelyo, binasa ko ang mahabang version, no, ng ebanghelyo sa araw na ito para mas maintindihan natin mula sa iba't ibang lahi o ibang angkan na pinagmulan bago sumulpot ang pangalan ni Maria. Lahat ng pangalan ay naging bahagi ng pagpaplano o ng plano ng Diyos na kaligtasan. Nakailang ulit, pero hindi nagtatapos at hindi nawalan ng pag-asa ang Diyos. Hindi napiko ng Diyos. Kasi simula, sabi dito, simula kay Abraham hanggang kay David, mula kay David hanggang sa Babylonia, mula naman kay Jeconias hanggang kay Jacob na naging ama ni Jose, na naging asawa ni Maria. Itong mga taong ito ang tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos para sa kanyang bayan. Pangunahan ang kanyang bayan, palayain ang kanyang bayan mula sa paghihirap. Yung pagginawahin ng buhay. Pero itong mga taong ito, dahil sa kanilang naging kahinaan, nagkasala pa rin, tumalikod din yung iba sa Diyos, hindi naging tapat sa Diyos, pero ang Diyos patuloy na nagiging tapat sa kanyang pangako. Kaya umabot sa napakahabang listahan hanggang sa mabanggit na nga itong si Jose na magiging ama ni Jesus na asawa ni Maria. Napakahabang panahon na inihanda si Maria para maging asawa ni Jose, na magiging magulang ni Jesus. Nakukuha niyo po ba? Maraming pagkakamali, pero may mga tao din namang nagtuwid ng pagkakamaling ito at hinangad na ituloy
ituloy natin ang kwento kung paano ililigtas ng Diyos ang sanlibutan. Kaya salamat kay Jose na nakinig sa Diyos. Salamat kay Maria na tumugon sa panawagan ng Diyos na maging ina ni Jesus. So may plano ang Diyos sa bawat isa. Kaya ipinanganak. Minsan kasi tayo, kung bibigyan ka ng desisyon, may mga tao minsan sa buhay natin na nasasabi, sana hindi ka na pinanganak. Sana hindi ka na lang isinilang sa mundong ito. Kasi ang tingin nga natin ay problema. Dulot niya ay problema. Puro perwisyo ang dala niya. Kaya minsan naiisip natin, bakit pa kasi pinanganak yan? First, lahat tayo. Sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ni Maria, lahat tayo ay pinaalalahanan na isinilang ka dahil gusto ng Diyos. Hindi man maging malinaw pa sa ngayon, pero may plano ang Diyos sa iyo. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Kahit na minsan sa tingin natin, ang pangit naman ng nangyayari sa buhay ko. Maghintay ka lang. Buksan mo lang ang iyong sarili. Makikita mo ng malinaw pagdating ng araw kung ano ang plano ng Diyos sa iyo. Kailangan mo lang talagang matutong, magpakumbaba, mag-submit sa Diyos para maging okay. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, isinilang ka para maging biyaya. Sa mga bata sa labas, mga bata, makinig mabuti ha. Hindi kayo ipinanganak sa mundong ito para maging palaboy lang hanggang paglaki. Hindi kayo ipinanganak sa mundong ito nang wala lang. Ipinanganak kayo dahil gusto ng Diyos, dahil may plano ang Diyos sa inyo. Kailangan nyo lang talagang sa murang edad, ay makinig sa Diyos. Kung ano man yan, kung saan kayo dadalhin. O pwedeng nasa inyo, yung mga bata dyan sa labas, kung magagabayan lang natin ang tama, baka sila na ang sagot sa pinakahahanap nating sagot sa problema ng lipunan. Pero, hindi alam kung tayo ba, kayo, tumanda na kayo, tumatanda rin tayo. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang kwento, ipinanganak ka ba para ulitin ang pagkakamali ng nakalipas o matanggap mo na ipinanganak ka para baguhin at ituwid ang pagkakamali ng nakalipas? Sa ngayon, sa estado ng buhay mo, naulit ba ang pagkakamali o naitutuwid mo na ang pagkakamaling ito? Yan. So, yung magandang hilingin natin sa mahal na Birhen ang grasyang ito na makita natin ng malinaw kung ano ang purpose mo sa mundong ito. Si San Nicolas, kala mo wala lang, nang siya'y maging pari, ma-assign sa kumbento, yung assignment niya, feeding program. Tagapagpakain ng mga mahihirap na naghihintay doon sa gate ng kumbento o ng simbahan. Naatasan siya para mamigay ng pagkain na inaayawan noon, na para bang pari siya, bakit mamimigay lang ng pagkain? Pero dahil doon sa gawaing iyon, naging banal, naging santo, naging patron ng mga panawagan ng mga kaluluwa para maalis sila sa purgatorio. Alam mo, wala lang pero napakalaking ambag ni San Nicolas sa atin. Na pwede mo nga hilingin, San Nicolas, pag kami namatay, sana po, sundin mo kami. Sunduin mo kami sa purgatorio. Maiahon mo kami sa purgatorio. Ganyan. So lahat tayo may silbi. Huwag mong pangatawanan at huwag mong tanggapin na tamad ka o
o wala kang silbi. Kung ano man yan, kung may sakit ka, minsan mayroong anak na PWD, bakit kasi pinanganak pa? Batang-bata pa lang, may hepa na, may sakit na, bata pa lang, comatose na, bata pa lang. Meron tayong silbi. Kailangan lang natin matukoy, makita kung ano yung silbi natin sa mundong ito. Wala kahit isa sa atin ang dapat maniwala na wala kang silbi. Kasi pag pinaniwalaan mo yan, mabubuhay ka nga na para bang sana hindi ka na lang naisilang. Parang ganun ang mangyayari. Hindi mo mag-aakala na isang araw magiging pari ako. Sa dami ng lahi namin, sa dami ng kamag-anak ko, sino mag-aakala na yung katabi nyo pala magiging chairman ng barangay ninyo? Pero pag naging chairman, uulitin mo ba ang pangit na pamamaraan? O dahil kaya ka nilagay dyan ay para ayusin mo at ituwid mo ang barangay? Hindi kayo pinanganak para magtanggap lang ng bayad para bumoto. Mas malalim pa doon, no, ang tawag sa atin ng Diyos. Alam mo, iba sa inyo, pagdating ng araw, magiging o ngayon sana, makita mo, ito ba ang lugar kung saan ako dapat na tinatawag ng Diyos o baka nagre-resist pa ako? Kasi iba ang gusto ko. Si Maria, may sariling plano din, pero nang ikwento, ipaliwanag sa kanya ang plano ng Diyos para sa kanya din, sumang-ayon siya. Hindi man ito naging malinaw sa kanya sa umpisa, pero nanalig o nanampalataya siya sa mas magandang plano ng Diyos sa buhay niya. Sabihin niyo nga po ulit, Happy birthday, Mama Mary.